ang Cavite City ay isang napakalaking isang syudad po na napakaraming historical na nangyari po dito sa ating lungsod. At mabalad po kami na may pakita po sa inyo ngayon yan para po mas dumami pa po ang mas makaalam dito sa aming rich historical culture sa ating syudad. Kami rin po ay marunong mag-Chavacano, which is the Spanish word. Ako po, konti lang. Ang alam ko lang ay sana, muchas gracias na ako. Thank you for the love na pumunta kayo dito sa lungsod ng Cavite. Thank you for the love na pinapakita nyo po sa mas maraming audience yung aming magandang syudad. Kami po ay proud na i-welcome po kayo dito ngayong araw na to. Ngayon pa lang po, nakasakay na po kayo sa aming proud na ating baby bus. Yung mga iba po dyan na ngayon pa lang po nakasakay, yan po ang mode of transportation natin dito sa lungsod ng Cavite. Hindi lang po yan, bukas pa lang po yung basaan, pero ngayon pa lang po ay blessed na tayo dahil kahit naman nabasa na at naramdaman nyo na po kung paano po bukas dito sa lungsod ng Cavite. Kasama po ang aming putining Mayor Denver Chua, kasama po ang aming Vice Mayor Rene Rusit at buong mga konsyal dito sa lungsod ng Cavite. I welcome you all po. Kami po ay proud at mahalaga pong pagkakataong ito para mas ma-reach namin yung potensyal ng aming syudad sa mga mamamayan pa po dito sa atin. Kaya muli po, isa pong mapagpalang araw sa atin yan. Pamahalang sa Cavite, welcome po natin kayo dito po sa lungsod ng Cavite. At kami po ito sa puso nagpapasalamat po sa ating po mga kasama sa mga media, sa mga vloggers, at sa mga organizers po na nandito po ngayon para po sa ating press conference. Siyempre po, gusto po namin ma-highlight ang aming pong Regatta Festival. Pero siyempre, gusto namin personal yung pong experience po ito. Kaya tomorrow po, malamang po ay lahat po tayo ay mag-enjoy at sigurado po namin na masaya po talaga ang Regatta Festival. So, sana po mag-enjoy po tayo sa habang nandito po kayo sa Cavite City at maraming salamat po kayo sa inyong pagbisita at welcome po ulit sa Cavite City. Maraming salamat po. And on behalf of the people of Cavite City, gusto po namin i-welcome kayong lahat sa historic city by the bay. So for those of you na first time po sa Cavite City, ay gusto po namin bigyan kayo ng konting brief background kung ano nga ba ang Cavite City. Cavite City po is the smallest city in the province of Cavite. Pero meron po kami 84 barangays dito, one of the manyest in the whole province. No? Isa po kami sa mayroong pinakamaraming barangay. Ibig pong sabihin, dito po sa Cavite City, ang mga barangay po namin ay isang kanto lang. Ganun po kaliit yung aming mga barangays dito. Pero kaya napakarami pong barangay sa Cavite City. Ang aming lungsod po ay meron pong 1,238 hectares of land area, including po yung aming pong Pulido Island, Carvalho Island, and Flaile at Lamonga. So kung mapapansin po natin, napakaliit lang po talaga ng Cavite City. Meron din po dito po sa lungsod ng Cavite, meron po kami dalawang base militar, no? Yung Fort San Felipe, Philippine Navy, at yung Sangli Point kung saan po tatagpuan po natin yung oldest slipway o yung Baradero de Manila kung saan po ginagawa ang mga galyon noong panahon ng Espanyol. At ganoon din po, in the modern times, ito rin tumatagpuan yung ating bagong Sangli Airport kung saan po ito yung sinasakyan po ninyo kung pupunta po kayo ng Balising Island. At ito rin po naman ang pagkikilan sa mga cargo flights po natin from Palawan for the fish port or fish run na ginagawa po nila. So, alam ko naman po na ang pinuntahan niyo po talaga dito ay yung ating Regatta Water Festival. Pero bago ko po i-report sa inyo yung mangyayari sa Regatta Water Festival, ay gusto ko po natin i-showcase yung iba't ibang mga pwede niyong puntahan at ma-discover dito sa lungsod ng Cavite. Number one, dito yung mga tagpuan sa lungsod ng Cavite, yung pinagmamalaki po namin imahe ng aming mahal na Nuestra Señora de los Altares de Portabaga na diniklara po ng National Historical Commission bilang National Cultural Treasure. Isa po yan sa mga pinagmamalaki ng lungsod ng Cavite na makikita niyo po sa San Roque Church. Na hopefully, magkaroon po kayo ng sapat na oras para po makita, no? At personal po ma-appreciate yung ating imahe ng ating mahal na Portabaga. Bukod po dito, matatagpuan niyo rin po yung Fort San Felipe na isa sa mga matagal na pong pinagmamalaki ng lungsod ng Cavite kung saan ito po yung parte ng Old City noong araw dito po sa tinatawag nilang Puerto de Cavite. Ito po ay parang isang intramuros noong araw kung saan po ang Cavite City po ay parang Old City kung saan po meron po tayo matatagpuan 8 churches. Pero po sa Ambalan, kung nagdaan po
aming mga simbahan na sa loob po ng Puerto de Cavite ay nabomba at nasira. So ang matatagpuan nyo na lang po dito ay yung ilan po sa mga parts, no, or yung ating pong part ng simbahan ng Santa Monica na hanggang ngayon po ay nakatayo pa rin yung belfry ng ating Santa Monica Church. Na sana nga rin po ay mapasyalan po kung mabibigyan pa po tayo ng enough time at makipag-cooperate po sa atin ng panahon. Dito rin po ay meron po tayong matatagpuan na monumento ng ating komposedor, ng ating pambansang awit, ng monumento po ni Julian Felipe na pinagmamalaki po ng lungsod ng Cavite na isa po sa mga bayaning ating pong kinikilala sa buong Pilipinas na sumulat ng musika ng ating pambansang awit. Dito rin po sa Cavite City, nagmula ang isa po sa mga nagsimula at nagtatag ng Katipunan o KKK, kasama po ni Teodoro Plata at ni Bonifacio, Andres Bonifacio, ang isang dakilang Caviteño na si Don Ladislau Diba. Napakarami pong mahalagang pangyayari na nangyari sa lungsod ng Cavite ng mga nakaraang taon at lalo na po noong mga panahon na tayo po ay sinakop ng mga Spanish. Dito po nangyari sa Cavite City ang Cavite Beauty of David sa Lito, kung saan po ito po ang kauna-unahang pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa mga mapag-aping dayuhan. Ito po nangyari sa lungsod ng Cavite. Ito rin po nangyari, no, at nakilala yung 13 martyrs kung saan po sila po ay pinitay at pinatay po ng mga dayuhan dahil sa kanilang pakikipaglaban ng pagtayo laban po sa mga mapag-aping Espanyol din po ng mga panahon na yun. At napakarami pa pong mga mahalagang pangyayari katulad po ng unang-unang pag-wagayway at pag-unfurl ng ating Philippine National Flag. Dito po nangyari yan sa Teatro Caviteño, dito po sa atin po ngayon ay sa Monte Park na sana rin po ay hindi mapasyalan. Doon din po sa Monte Park ay makikita nyo rin po ang marker ng pagtatagpo bilang unang kabisera sa probinsya ay unang Malacanang ng Pilipinas ay dito po matatagpuan sa Cavite City kung saan po unang-unang ginawang opisina ng ating Pangulo, unang Pangulo na si Emilio Aguinaldo. So napakarami po, no, na mga makasaysayang pangyayari dito na dapat nyo pong ma-discover, dapat nyo pong mapuntahan. Pero siguro po, maglaan po tayo ng ibang araw po para dyan dahil kung yan po lahat ng yan ay ating i-discover ngayon, ay baka kulangin po yung ating oras. Ang main event po natin, of course, para po sa inyong pagbisita sa ating Tahan na Lungsod, ay yung ating selebrasyon ng Regada Water Festival na mangyayari po bukas, no, June 24, 2025, kung saan po dito nyo pong matatagpuan ang pinakamahabang sprinkler na nakalatag sa kalye. Over 1,000 meters, no, na mga sprinkler ang aming pong inanda para po sa ating Regado Water Festival na matatagpuan po sa kahabaan ng Burgos Avenue na ito po yung isa sa pinakamasayang basaan sa buong Pilipinas. At nilalaban po talaga natin yan taon-taon na June 24 para po sa mga gustong bumisita at gusto makisaya po sa atin. Ano nga po ba ang kinaibahan ng Regada Water Festival kumpara sa ibang mga basaan na nangyayari sa ating bansa? Number one po, pinagmamalaki po natin na very organized po ang ating water festival po dito kung saan meron po tayong mga specific areas na itinalaga para doon po talaga yung tinatawag natin red zone. Kung saan po, doon lang po talaga meron tayong mga nakalatag na sprinkler na mapapasaka po talaga. Pangalawa, pinagmamalaki po natin na according sa ating tradisyon, kapag nabasa ka po ng tubig sa Regado Water Festival sa ating mga sprinkler, ay suswertihin ka po. Magkakaroon ka ng magandang at maraming blessing, mabibigyan ka ng malakas sa mga katawan, at higit sa lahat po, mahuhugasan po ang bad luck na sa ating mga katawan. Ito po ay sa kadahilanan na ang ating pong ginagamit na tubig sa ating Regado Water Festival ay na-bless po ng ating simbahan. So kanina po mga umaga at around 8 a.m., nag-bless na po natin yung ating mga fire trucks at ganun din po yung ating mga water bottles na ating hinahalo na sa ating mga water tanks para po lahat po ng mga tubig na nadali po sa ating pong sprinkler ay blessed po at para lalo tayong swertihin. So bukod po dito sa ating pong sprinkler ay meron po tayong mga entertainers na ini-invite po taon-taon kung saan po pinapakita po yung mga local artists natin na kung gaano sila kagaling sa pagsasayaw. Meron po tayo mga dance competition. Meron din po tayo mga bands na mag-perform kung saan po
sa bukod po sa mga local artists ay nag-i-invite po tayo ng mga sikat na performers sa ating bansa. At this year, ang mag-highlight po or mag-headline ng ating main stage ay ang ating bandang Rocksteady at ang sikat pong rapper na si Floji. Ganun din po, bukod po dyan ay marami pa po tayo mga iba't ibang influencers pa na pupunta rin po dito at mga performers po na sikat sa buong bansa para po ipakita ka ng musay at galing at i-entertain po ang ating mga bisita na pupunta po para lang isaya sa ating Regada Water Festival. So, para lang po sa kaalaman ng lahat, tomorrow, 100% po, mababasa po kayo. So again, pinapaalala po namin sa lahat na yung ating pong mga gamit ay dapat po nating ingatan. Expect it to be very crowded. At ang ating pong venue ay inaasahan natin ay dadayuhin ng more than 50,000 na bisita. So ina-expect po natin, actually last year po, naka-reach po kami ng 60,000, ngayon po, ina-expect namin ng 80,000 o 80,000 ang ina-expect po natin. So expect po talaga natin na magiging crowded, siksikan, ang ating na-experience tomorrow. Pero that is part ng experience na atin po na mararanasan po bukas sa Regada Water Festival. Pero gusto rin po namin ipagmalaki na ang Regada Water Festival ay hindi po isang araw na kasiyahan lamang. It is a 1 week or week-long event kung saan po bawat araw ay meron po tayo iba't ibang hinandang mga programa, kasiyahan para po sa ating mga bisita. At isa po sa mga highlights po ng ating taunang celebration ng Regada ay yung ating pasayawan dance competition kung saan po ang mga iba't ibang paaralan na estudyante po sa iba't ibang paaralan ng ating lungsod ay nagpapaligsahan sa pahusayan ng kanilang pagsasayaw at together with all their costumes. So isa po ito sa mga inaabangan talaga na mamaya po ay makikita nyo I think sa aming presentation. Unfortunately po, hindi nyo po ito mapapanood ngayon kasi po tomorrow is the highlight of our event na yung basaan po. Usually ginagawa po namin ito a weekend before the 24th. So ganoon po siya. So ilan lamang po yan sa mga magagandang events na ating pong ginagawa para ipagdiwang po ang ating Regada Water Festival. And I really hope and pray na lahat po tayo ay mag-enjoy, lahat po tayo ay matuwa sa ating na-experience tomorrow. At sana po sa tulong po ninyo ay matulungan pa po ang lungsod ng Cavite. Magpakilala po ito, hindi lamang po sa probinsya ng Cavite, hindi lamang po sa buong Pilipinas, kundi po sa buong mundo. Nandito po sa Cavite City, every June 24, ay meron po isang napakaganda, napakasaya, at makasaysayang pangyayari na pinagdidiwang po dito ang Regada Water Festival. So, again po, maraming salamat sa pagbibigay niyo po ng oras and we are very excited na ipakita po sa inyo kung ano po ang meron sa Regada Water Festival. Muli, maraming salamat.
phones. Make sure po na meron po tayo yung pouch, yung waterproof pouch, para po maging secure po yung ating electronics na yung pera. Ngayon, yung mga cameras na yung nadalihin, preferably dapat waterproof din po. Para po, syempre, maging safe po tayo. Dahil 100% po mababasa po kayo. Sunod po, make sure po na meron po kayong dalang pampalit after po ng festival para po hindi po kayo mapapapiyuan ng basa, ng pawis or ng ano man. And then, we wouldn't advise for you to bring big bags kasi kung medyo crowded at siksikan po talaga yung lugar. As you can see po kanina sa video natin, kung gaano po maraming tao na nagsisiksikan. Pero that's part of the festivities po kung gaano po masaya. Dahil lahat po sila nagsisiksikan para masigurado mababasa po ng ating sprinkler. Sinasabi po natin na napakaswerte pag nabasa. And then, we advise for those who want to, of course, drink. Meron naman po nagbebenta po doon ng mga drinks. So, hindi na po kailangan magbaon. Pwede po kayo bumili ng mga alcoholic drinks, beverages, mga pagkain. Meron din po tayong food court kung saan po pwede po kayo magpahinga at mamili po ng mga pagkain po doon. So, marami mga po choices sa mga pwede po yung bilihan ng pagkain po doon sa mismo ng Regalo Water Festival. And expect po na kahit hindi po pa kilala, ay magpapainom po sa inyo. Part po ng t-shirt po yun. At baka rin po matulog kayo, especially for the girls. Tip lang po, marami po dito magbibigay sa inyo ng sabon or magpapahing sa inyo ng sabon. So part din po ng tradition nyo. Meron din po na mag-shampoo po sa inyo. So part lang po ng tradition nyo para hugasan nga po yung mga botlock sa ating katawan. So yun po yung parang innovation na ngayon sabon na talaga sa shampoo. And then, as much as possible po, don't wear branded clothes kasi po baka po magtatsi ka ng mga jogos o yung colored water dahil po hindi na po matatanggal tayo. Pero po yung mga pagpunta po mula sa damit po yung magiging souvenir po ninyo na nagdaan po kayo na nagkatawa. Follow-up question lang po. Regards po sa security na tinanong po ni Sir Ken, nag-deploy po kami ng PNP, Navy, and different personnel po na talaga po mag-secure po sa buong part po ng regata. So when it comes po sa security, I think naman po is ma-accommodate naman po tayo ng ating mga personnel. So kung meron po kayong nakitang for example, kailangan nyo po ng security, agad-agad po kayo makapunta po ng personnel na para po mag-guide po sa inyo. And at the same time po, yung team po ng organizing team is magbibigay po sa inyo ng PNP and security po para mag-guide po kayo throughout the experience nyo po dito sa Regata. When it comes to medical emergency po, deploy din po tayo ng different booth sa different places po. Lahat po yan meron po mga medics po. And of course, meron din po signages para mas nakita nyo po yung location po kung nasa campus. And then, we saw the opportunity, the former mayor, Atin Encarnacion, saw the opportunity po na bakit hindi natin gawin talaga ng professionalize. So by then, unti-unti po na lumalaki yung Regalo Water Festival. Hanggang ngayon po, nung June 2022, we tried na talagang malakihin siya na gawing professional na talaga may mga sikat na artists na ini-invite po kasi parang festa lang siya. But now, we try to invite big names in the music industry so that we can encourage more tourists to visit and come yung Regalo Water Festival. And then, yun nga po, professionalize na rin natin mga sprinkler na talagang namin na nakalagay tayo sa kitang sprinkler. And then, ngayon po, yung ating pong promotion ay talagang gusto natin talagang itaas yung level. Kaya po, mag-decide po natin na magkaroon ng group tour na for Regalo Water Festival. First time po mangyari sa batch po ninyo para po talaga ma-enjoy at makita po ninyo kung ano po yung meron po sa Luzon. Tagline, and our tagline today this year is Water. yung pong wata-wata ng San Juan ay nagamit na po ng pa. So, papalat po kayo at hindi lamang po basaan ang inyong mararanasan nyo rin at makikilala nyo rin ang kasaysayan ng inyong
nag-involve na po kayo na nakikilala na po na natin historical commission and the national museum ang mga matatanda at mga ruins din natin dito. Number 1 po na natin sir ay Corridor Islands. Building nasalan po yun yung time ng COVID for 2 or 3 years na hindi po siya napupunta ang tao. We revive